Pag hindi ka masaya sa ginagawa mo, masungit ka sa customer mo, mga bata makukulit, masungit ka. Hello guys! Ayan, good evening sa inyong lahat. Ako ay sarado na. Ngayon ay mag-aalas 10 na ng gabi. So, kumusta kayong lahat? Welcome back sa aking munting tindahan. So, for today's video, ito ay continuation lang nung previous vlog ko dahil sobrang haba na nun. Previous vlog ko, ang topic ko ay kung paano mapalago ang ating sari-sari store. So, ito ay dagdag ko na lang doon. Ang una kong tip sa inyo guys ay huwag kayong mag-ipon. So, yun. Baka maraming nagtatanong ba't ganun yung tip ko. Merong nabash na isang nating kasari na vlogger din dahil yun ang topic niya. Pero matagal na yun guys, matagal ko na napanood yun sa kanya. Diniscuss niya doon na wag daw mag-ipon yung mga katulad nating sari-sari store owner. Naiintindihan ko naman yung gusto niyang iparating doon. So ang pagkakaintindi ko doon at yun din naman ang in-apply ko dito sa aking tindahan noon-noon pa nung nagsisimula ako na hindi ako nag-iipon. Hindi ako nagbabangko, hindi ako nag-aalkansya, hindi ako nag-iipon na everyday na may benta ako, kahit alam ko may kinita ako, hindi ako nag-iipon. Pag nag-uumpisa ka palang mag-sari-sari store, wag ka talagang mag-ipon. O talaga, ultimo 10 piso na matira dito sa kaha na pinagbentahan ng aking paninda, ay dinadala ko sa bayan para ipamili na panibago ulit paninda. Kasi katuwiran ko, pag inipon ko yan, nakaipon ako ng 100 sa isang araw, yung 100 ko, 100 pa rin kinabukasan. Sa isang araw, 100 pa rin yan. Pero kung ibinili ko siya ng ibang paninda, yung 100 ko pwede maging 120 kinabukasan. Tapos maging 150 ulit siya kinabukasan. So magmumultiply yung pera ko pag inilagay ko at ipinuhunanan ko sa mga paninda ko. As much as possible, inilalabas ko yung pera ko, hindi man sa sari-sari store, basta inilalabas ko doon sa pwede pang kumita. Pero hindi ko naman sinasabi guys na habang buhay na wag na tayo mag-ipon. Siyempre, sa bandang huli, pag oras muna ng pag-iipon, mag-ipon ka na. Kasi ako, hindi ko naman siguro masasabing napatayo ko tong tindahan ko ng ganito kung hindi ako nag-ipon. Nag-ipon din ako nung bandang huli na, nung na-multiply ko na yung kinikita ko dito sa sari-sari store. Mararamdaman nyo yan, banda-banda riyan, pag napaunlad nyo na yung inyong tindahan, kung kailan kayo dapat mag-start mag-ipon. Pag nabili nyo na, nakompleto nyo na yung mga paninda ninyo at labis na yung pera nyo sa wallet para sa napamili ninyo mga paninda, yun, kailangan nyo nang mag-ipon. Pwede nyo na kayo mag-ipon doon. Gusto ko ipaliwanag doon sa vlog ko tungkol sa aking naipon, kung bakit ko yun naipon. Dahil sa pagsasari-sari store, nagtatanong kung ano daw ba ang trabaho ng asawa ko. Kami ng asawa ko, na-share ko na magkaiba kami ng pera. So, lahat nung napundar ko dito sa tindahan, talagang sariling sikap ko, sariling pera ko yun guys. Sa nagtanong kay sis, hindi ko siya na-replyan kasi tinanong niya kung anong trabaho ng asawa ko. Pero masishare ko lang sa inyo, itong kabuuan ng sari-sari store ay talagang sariling sikap ko na ako lang ang nakapundar, na hindi ako nanghingi ng kahit magkano sa asawa ko. Ang pinakamalaking naitulong sa akin sa pagpapalago ng aking sari-sari store, si YT. Kilala niyo ba si YT? Si YT, yung napundar kong tricycle, na galing din dito sa kinita ko sa sari-sari store. Hindi lang dito galing sa basic needs na paninda ko, kundi doon sa naipon ko na naianak na ng sari-sari store ko na iba pang pagkakakitaan. Nagmultiply yung pinagkakakitaan ko dahil sa pagdagdag ko ng ibang items. Kaya nagsama-sama na yung naipon ko, kaya nakabili ako ng tricycle. Ang tricycle na yun, nagkakahalaga yung motor ng 48,000, tapos yung sidecar ay 23,000. So, yun ay naipon ko galing dito nga sa pagsisikap ko. Kaya yung YT na yun ay malaking tulong sa akin bilang ako ay may sari-sari store, dahil anumang oras ay nakakapamili ako, anumang oras ay nakakapag-deliver ako pag may order sa akin Red Horse, bigas, itlog. Nagdadala ako sa ibang tindahan ng mga gayong produkto. So, dagdag kita rin. So, yun ang isa sa nagpalago sa aking tindahan dahil ako may sariling tricycle. Kahit tricycle lang yun ay napaka-aluwan para sa akin. Kasi, hindi nyo na itatanong, naranasan ko din naman na mamimili ako ay gumagastos ako ng 100 pesos pamasahe sa tricycle service. Minsan minamadali ka pang mamili kasi sayang yung kanilang oras habang nag-aantay sa'yo. So kailangan mo magmadaling mamili para makaalis na kaagad kayo at makauwi dahil yung driver ng tricycle ay nagmamadali. So dahil nga namamahalan ako minsan sa 100, yung 100 na yun malaking bagay na, dahil malaking kawalan na yun sa kinikita natin. So ang ginagawa ko minsan, tinatry ko mag-jeep,
Pag nag-jeep naman ako guys, ay pag nakita ng driver ng jeep na ako'y maraming kasamang mga box at saka mga plastic, ay minsan din ako pinaparahan. Yun ang nakakalungkot na experience ko ng pagtitindahan. At pag naparahan naman ako ng jeep, may time na ang bigat-bigat naman ang dala kong box. Kasi mga paninda nga yun. Buti na lang minsan may mga mababait na kasama mo sa jeep, mga pasahero, natutulungan kang magbuhat ng kahon, pero minsan wala din naman, kaya yun, mahirap talaga yung experience. Minsan sa kagustuhan ko makatipid at kumita ng mas malaki, naglalakad na lang ako mula doon sa highway papunta dito sa tindahan ko. Siguro kung lalakarin namin yun, siguro 10 minutes, lalo na kung may bit-bit ka at mabigat-bigat ang bit-bit mo, hindi ka makakapagmadaling sa paglalakad. So ganun kalayo kami sa highway, kaya ang laking alwan nung nagkaroon ako ng tricycle. Talagang pinursige ko na magkaroon ng tricycle. Sunod na tip guys na gusto ko i-share sa inyo, dapat maging matipid tayo. Ako napakatipid ko. Tulad niya, mga damit ko paulit-ulit na lang kung mapapansin nyo. Hindi ako materialistic na tao. Yun din ang nakatulong sa akin para mapalago ko yung tindahan ko, kasi sa pagiging matipid ko, yung dapat ibibili ko ng mga material na gusto ko, ay ibibili ko pa ng ibang produkto na pwede pang kumita dito sa sari-sari store, kaya mas napapaunlad ko pa ito. So yun guys, ang tip ko, maging matipid kayo at maging disiplinado kayo sa inyong sarili para mapanatili ninyong intact ang inyong mga produkto. Kasi kung lagi kayong dudukot diyan, pag may gusto kayong bilhin, maapektuhan talaga ang benta ng inyong tindahan. Kung marami kayong oras guys, try nyo mag-repack kung may tiyaga kayo sa pagre-repack katulad ko, kasi ako ang nagre-repack. Hindi pala madalas, lagi ako ang nagre-repack. Nagre-repack ako ng paminta, harina, tina, mga kolor, laurel, tina at kolor parehas lang. Laurel, ano pa ba? Incense at kamangyan. Wala akong chlorine kasi natutunawan ako niyan. So, pati bigas nire-repack ko para mapadali. Munggo, cornstarch. So, lahat na pwedeng i-repack nyo na. Pati mga glitters nire-repack ko. Pati Sanrio nire-repack ko. Pati candy nire-repack ko. So, lahat na pwedeng i-repack para mas makalaki tayo ng kita ay i-repack ninyo. Nagluluto din ako ng mani. Gumagawa ako ng candy pag may time. Gumagawa ako ng mga graham ball. So, yun ang ginagawa ko para may extra income ako dito sa tindahan. Yun nga ang sabi ko, lahat pwede nyo i-offer dito sa inyong tindahan. Tiyagaan lang at sipag ang kailangan natin. Matuto tayong makiramdam kung anong malakas na produkto sa ating tindahan. Bawat tindahan may mga produktong malakas dyan, bawat lugar. Magkakaiba yan. So, kung ang lugar ninyo malakas ang sigarilyo, malakas ang alak, maglaan kayo ng puhunan para damihan yung stocks nyo. Para hindi kayo maubusan lagi. At kung alam nyo yung item ay mahina sa inyo, huwag kayo magpakarami ng stocks nun kasi sayang yung puhunang natutulog doon sa mga produktong iyon. Maliban na lang kung sobra-sobra na yung puhunan nyo, carry nyo nang mag-stock dyan sa mga estante nyo ng mga slow-moving items. Huwag tayo matakot mag-try o mag-add ng mga produkto, lalo na yung mga in-demand. Katulad ngayon guys, pandemic, di ba? In-demand ngayon yung face mask, face shield, alcohol. So, maglagay tayo niya sa tindahan natin dahil siguradong patok yan sa sari-sari store natin. Alam nila lagi na sa sari-sari store yan makikita. Dati, pag tag-ulan, nung may pasok pa yung mga bata, lagi-lagi ako, taon-taon, bumibili ako ng payong, tapos mga insect repellent, bumibili ako ng mga ganyan, umorder ako sa Shopee, kasi kailangan nyo ng mga bata, lalo na kung uso yung dengue. So yan, panapanahon yung mga produkto, dapat tatimingan nyo kung kailan kayo magbibenta ng mga ganong items. Ito yung isa talaga sa nagpalago sa tindahan ko din. So, magbenta kayo yung mga nakakaakit na paninda sa iyong sari-sari store, lalo na sa mga bata. Kasi yung mga bata, ang malaki ang naipapasok na benta sa atin, di ba? Sila yung inutusan ng mga nanay nila para bumili. May mga reward yan sa mga nanay nila. Kaya yung pampaakit sa mga bata, yun agad ang tatargetin ng mga bata pag pumunta sa tindahan. At kung meron ka noon, automatic doon sa tindahan mo pupunta. Malaking kita guys, lalo na sa mga gamis. Sa mga candies na 50 pieces, malaking kita. So, tiyaga-tiyaga lang pag yung mga bata ang bumibili kahit pabalik-balik. Kasi, ang mga candies, mga pampakit sa mga bata, hindi yan nauutang. Kaya, maganda na yan ang idagdag talaga natin at palakasin natin sa ating tindahan. Dapat lagi tayong healthy guys. Dapat alagaan natin yung sarili natin. Kasi, kahit anong pagtsatsaga natin at kahit anong sikap natin, kung hindi tayo maalaga sa ating kalusugan, baka yung pinaghirapan natin ay masayang lang. So, dapat always healthy tayo guys. Sunod guys, ito ang pinaka-importante, dapat mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung negosyo mo, dapat ito yung passion mo. Bakit?
Kasi kung ito ang passion mo, ito yung mahal mo, ito yung love mong gawin, magiging masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka mananawa, hindi ka mapapagod. Pag masaya ka, magre-reflect yun sa'yo, magre-reflect din yun sa mga customer mo. Mamamanage mo ng maayos yung sari-sari store mo. Di ba guys, pag hindi ka masaya sa ginagawa mo, masungit ka sa customer mo, mga bata makukulit, masungit ka. Tapos tamad ka mamili, wala kang ganang magbenta. So doon nagre-reflect sa tindahan mo kasi mapapabayaan mo yung tindahan mo pag hindi mo gusto yung ginagawa mo. So hanggang dito na lang guys, salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe po sa aking YouTube channel.